Isa ka bang empleyado katulad ko or kaya naman isang estudyante or isa ka sa mga gustong makapag-ipon? Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 8 effective ways para mas madali kang makapag-ipon. Lahat tayo gusto nating makaipon. Kaso ito kasi yung main problem na madalas kong narinig sa mga tao. Mas madali pa raw mag-ipon ng bilbil kaysa mag-ipon ng pera. Sabi nga nila kung nabebenta daw talaga yung bilbil, naku, marami na naging bilyonaryo, marami nang yumaman. Pero sa totoo lang, marami talagang rason yung mga tao bakit di sila nakakapag-ipon. Unang-una dito, marami daw silang responsibilidad. Paano daw sila makakaipon? Napakaliit daw ng sweldo nila. Marami din daw silang mga gastos. Pero sa totoo lang, mas madali kasi talagang gumawa ng dahilan kaysa gumawa ng paraan. At etong video na to, ginawa ko to para lang naman doon sa mga willing gumawa ng paraan para makapag-ipon din sila. Pero disclaimer lang, hindi ko sure if effective to sa iyo. Basta, ibibigay ko lang sa iyo yung mga ilan sa natutunan ko para mas madali tayo makapag-ipon ng pera. At eto na nga, yung unang-una ay maging mindful or maging conscious tayo sa paggastos ng pera natin. Kasi kadalasan sa atin, kapag natatanggap na natin yung sahod natin, di ba? Tulad sa ating mga empleyado, ang iniisip na natin agad yung mga pagkakagastos natin. At ang pinaka-worst dun, kapag gumagastos na tayo, ay nagkakaroon na tayo ng tinatawag na overspending. So, hindi na natin monitor, hindi na natin inililista yung mga nagagastos natin. Pero alam nyo ba, ang pinakamagandang tip dito, para hindi sumobra yung paggastos mo is, planuhin mo muna yung mga kailangan mong bayaran, planuhin mo yung mga kailangan mong bilhin. Kasi nga, kapag halimbawa wala na tayong pera, doon pa lang natin iisipin, ano nga ba yung mga pinagbibili ko? Sabi nga, if you cannot measure it, you cannot count it. Kaya tanong mo lagi sa sarili mo, pag nauubos na yung pera mo, saan ko ba talaga yung dinala yung sweldo ko ngayon? Kasi nga, hindi ka mindful, hindi ka conscious sa mga pinagkakagastusan mo. So, yun yung tip ko sa iyo, maglista ka ng mga expenses mo para alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Yun nga, maging mindful ka. Pangalawa, stop spending on small stuffs. Kasi kahit sabihin mo na 10 piso lang naman yan, umorder ka sa Shopee, 20 pesos lang naman yan. Pag naipon yan, malaki pa rin yan. Tigilan mo yan yung pagbili sa maliliit na bagay. Kasi minsan, kahit na sobrang liit lang mong halaga, pero kung madami ka namang binibili, yan yung isa sa mas kadalasan nakakapag-ubos ng pera natin. Kasi alam nyo ba, in reality, hindi naman talaga sa bilis na uubos yung pera natin. Kadalasan nauubos yan doon sa dami natin binibili na maliliit na bagay na mura lang naman halaga ang katwiran natin. Kasi yung bills na yan, talagang nandyan na yan. Bayarin mo na talaga yan. Ano yung umuubos ng budget mo? E di yung mga hindi mo planadong bayaran. Alam mo yun? Yung ang liit na nga ng kinikita mo pero napakagastos mo pa. Ito, third effective way para mas makapag-ipon tayo is yung magdala tayo ng sarili nating baon kapag pumapasok tayo sa trabaho. Magbaon ka na lang. Mahal na kaya ng meal sa labas ngayon. 100 pesos per meal per day. 100 pesos, sige, computin mo yan sa 20 days. Ayan, 100 times 20, that is 2,000. 2,000 karagdagang ipon mo yan sana kung hindi ka bumibili sa labas, kung nagbabaon ka na lang ng pagkain tuwing lunch. And kung kukumputin natin yan, 2,000 times 12, dahil meron tayong 12 months in a year, yan ay nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Imagine mo yung 100 mo araw-araw na gagastusin mo sa loob ng isang taon. Pwede ka palang makaipon ng 24,000 pesos. Oh my God! Wow! Gano'ng kalaki yung pwede mong mabili doon, di ba? Imagine mo, wala pa dyan yung merienda. Lunch pa lang yung sinasabi ko. Isa kasi yan sa pinakamataas na expenses natin pagdating sa budget natin, yung food. Yung iba kasi, kaya ayaw nagbabaon ng food kasi sabi nila nahihiya daw sila, ganun. Or kaya naman yung katwiran ng iba, pag daw lunch na malamig na yung pagkain. Pwede naman baunin mo ulam na lang, tapos bumili ka sa kantin ng kanin, di ba? 10 to 15 pesos lang naman yung halaga, at least mainit. Ayun. So, pwede yan. Ganyan yung gawin mo. Ulitin ko okay lang magbaon. At least, di ba, may ipon ka pa rin. Number 4,
matuto tayong tumawad. Alam nyo, hindi naman talaga nakakahiyang tumawad. Ako personally, nung una din, nahihiya rin ako tumawad eh. Kasi sabi ko, nakakahiya naman doon sa binibilan ko, tumatawad ako ng presyo. Pero minsan kasi, marirealize natin or pwede naman tayo mag-compare. Let's say, pumunta ka sa palengke, pwede mong pagkumparahin yung presyo ng isa doon sa isa. Walang masamang tumawad. Okay? Kaso nga lang, syempre, ilulugar natin. Baka mamaya yung tinatawaran mo is matanda na siya, yun lang yung pinagkakakitaan niya or kaya naman maliit lang yung tindahan niya tapos tatawaran mo pa. Syempre nakakahiya naman yung ganun. Pipiliin rin naman natin yung taong tatawaran natin kasi alam niyo yung palima-limang pisong natatawad natin every time na bibili tayo sa palengke is malaki din naman yun kapag naipon. Pero ako talaga dati, hindi talaga ako marunong tumawad. Nahihiya kasi ako. Pero ngayon, dahil nga na-realize ko na malaki din pala yung matitipid ko dun, o di ginagawa ko na siya. So hanggang dito muna tayo. Diyan muna tayo sa 4 na effective ways para mabilis tayo makapag-ipon. Part 1 muna to. So sa part 2, abangan nyo yung ating 4 na natitira pa na effective ways para mas madali tayong makapag-ipon.